Ano nga ba yung isang bagay na ginagawa ng karamihan sa paraan ng paglalagay ng PVC panel? Kagaya nung nakita nyo doon, ang isa pang rason kasi niyan kung bakit ganito yung purpose niyan ay para hindi na maging double trabaho yung sa cement board. Kasi alam nyo naman ang cement board. Yung isa pa, ang kagandahan nito dahil may cement board na ho siya, meron na rin siyang kasiguraduhan na hindi siya maglulundo, hindi siya magkakaroon o kaya magde-deform. Joyful tune. Welcome back. Ayun, kasama natin yung dalawang makikisig at pogi ng San Antonio 1. Kaso kailangan ng konting liwanag kapag sila ay pumapalabas sa camera. So dito tayo sa turnover project natin. So sinama ko sila para makita kung meron pang kailangan i-retouch kaunti, may papagawa ko kagad-agad, no? So check lang natin. So ito, roof painting. Ayan, no? So yan na yung roof painting natin. Pasok tayo dito. Ayun, no? So bungad pa lang ho, mga kamusta, no? So tingnan natin yung kisame. Ayun, no? Tapos yung tiles 60x60, ayan, ginamit natin dito 60x60, fluted panel na black, UV board para sa backboard ng TV, tapos black lang din, so black na pintura using acrylic, may neon lights, floating shafts, ayan, with LED profile. So yan na yung design nya. Then naglagay ng 3 pin light po doon, then 4 para sa corner. So sa kisame naman yung ilaw niya LED strip na colored, okay naman multicolor. Yan, no? So ito yung pinaka living area niya. Ayos, no? So actually ito turnover project na natin to. Yung wall paint niya, bali hinalamusan lang natin to pero hindi pa to na masilyahan. Kumbaga sila sir dati yung nagpintura niyan, tapos ako nag-request na lang na mahilamusan kasi ang gusto lang ni sir sana noon ay ganun na muna yung paint na dati niya. Pero sabi ko naman hilamusan natin using metal ash. Ayan. So walang gaanong masilya ho yan. Kumbaga talagang pininturahan lang namin ng diretso. Pero ang ganda pa rin ng combination. No? Ayan si madam. So ganda ng curtain. Combination niya. So ito yung pinaka hallway papunta doon sa mga rooms. So tingnan natin to. So cove lang dito. Wala siyang center light. Tapos meron siyang 4 na pin lights. So titingnan natin dito sa may part na to. Ayos, oh. Ayan, yung mga sila nag-ooperate ng curious sila paano siya lilipat. So dito sa may part na to, ito using PVC board. Ito yung sa may fridge niya, no? And then sa taas ng fridge niya may lagayan tayo ng storage. Ayan yung cabinet niya. So dito PVC board na ho yan lahat. Then ginamitan natin siya ng neon lights. So napakaluwang, ang ganda. Pwede kang maglagay ng kahit na marami dyan. So actually ito dati na to, existing na to. Yun nasa baba. And then ito existing na rin to. Kumbaga ito lang yung ginawa natin. And then yung ceiling, yun yung program of works natin, electrical, TV console. So yun po yung mga ginawa natin dito. So, sa mga ganito, kapag may cover tayo, ay syempre, base po yan sa gusto ng kliyente natin. Ayan, so, kompleto na ho siya. Okay? Napakalinis. Every step I take feels so light. It's a happy day, no stress in sight. Laughing with friends all afternoon, dancing to a joyful tune. Every moment feels like a Santa Fe Nueva Vizcaya project. Takot ako bigla, may bola. Okay. Di ka nagkalugong ba? Ha? Di ka nagkalugong katarte. Ayan, so update tayo dito. Maulan nga, mahamog, sobrang hamog, oh. Kala mo nasa Bagyo ka. Ayan, ang ganda ng kulay. Ayos na. Ang ganda ng kulay, oh. Diba? So pagka ganito na mahamog, hindi tayo makapagtrabaho dito sa labas.
At sa ngayon nga, yan, tinatapos lang naman na namin yung mga kailangan ayusin tsaka gawin. So, pasok tayo para makita yung ginagawa. So dito, ito yung naayos ko. Wala nang bukol yan. Marami nagsasabi na perfectionist tayo. Hindi naman po. Gusto ko lang maging maayos yung trabaho. Yay! Ay, kuya. Abay, may yosi ka. Naka-short ka ba eh? Ay, tinanggal ko kuya. Ay, tinanggal mo. Parang may lumabas na crack ata. So, yan kasi pagka may mga crack, ayan, nilalagay namin A and B epoxy. Ayan, pinalagyan ng plastic para hindi bumaba. Kasi pag bumaba yan, mawawala yung A and B niya sa loob. So, talagang balikabok ngayon dito. Ayan, kakapit na kami ng PVC. Ito na yun. So, ito yung napili na kulay na nilagay natin dito, ilalagay natin. Ayan, no? O, diba? So, ayos na. Yan ay prank. Ayan. So, ito na yung PVC panel niya. Ito kasi, yung PVC panel na to, inipit na lang ko natin ng, ayan, yung kanyang kornisa. So, yan naman ang kagandahan niya. So, pati ang ginagamit na lang namin dyan, yung kornisa na lang siya. Diba? Ayos na. So, dito na lang din, itong part na to. So, yun naman na yung kakabitan ng tropa ngayon. So, ano nga ba yung isang bagay na ginagawa ng karamihan sa paraan ng paglalagay ng PVC panel? Kagaya nung nakita nyo doon, ito ay may cement board na. So, ngayon, dahil may cement board na ho siya, ang ginagawa na lang ho namin dyan, tinatapalan na lang ho namin. So, ang isa pang rason kasi niyan kung bakit ganito yung purpose niyan ay para hindi na ho maging double trabaho yung sa cement board. Kasi alam nyo naman ang cement board, kapag ka ito pininturahan, hindi ho siya 100% talaga na yan ay walang mga crack, lalo sa mga dugtungan. Yung crack naman na yon, kumbaga yung joint lang nung mga cement board natin, na usually yun ang nagiging problema. So, sabi ko naman sa kliyente natin, may solusyon ako dyan para kung sakali, kaysa naman pipinturahan natin na paulit-ulit, gagamitan mo siya ng A and B, gagamitan mo siya ng masonry putty, o kaya naman hardiplex putty, tapos syempre yung labor cost ng pintura, o kaya naman yung gamit din natin mga materials. Tapos matagal pa. So ngayon, sabi ko sa kanya, why not nalagyan na natin siya ng PVC panel? So yung PVC panel na yun, hindi mo na kailangan pinturahan pa. Hindi mo na rin kailangan sabihin na matatagalan ka pa kasi mabilis na lang ho yan. Kagaya kahapon, kararating lang ng tropa kahapon, natapos na 1 kwarto. So, hindi na yung kailangan pinturahan. Mabilis na kasi yung labor cost, kaunti na lang din. Tapos hindi ka na rin bibili ng materyales. Ang isa pa, ang kagandahan nito, dahil may cement board na ho siya, meron na rin siyang kasiguraduhan na hindi siya maglulundo, hindi siya magkakaroon o kaya magde-deform dahil ito ay plastic. So, napakagandang idea na pwede mong unahin yung cement board bago yung PVC panel. So, yun yung mga kamusta, napakagandang pamamaraan na pwede mo rin i-consider. So, kung sakali naman, kahit na wala naman pong cement board dyan, ayos pa rin naman. Depende na lang ho sa framing. Kasi ang framing kasi dito na ginamit ay 60 cm by 60 cm. Actually, hindi tayo yung gumawa na ito. So, ibig sabihin, kwadrado. Ngayon, medyo malayo yung distansya nung mga pang-screw natin o kaya rivets natin na pangkapit dito sa may PVC panel natin. So, dahil malayo, ang solusyon naman natin ngayon dyan ay kumbaga dadagdagan na lang namin yan. Kasi kung ikakapit lang natin yung PVC based dun sa may framing lang niya, wala na. Mahina yung kapit, no? So, yan yung solusyon na ginawa natin dyan. Na sabi ko sa kliyente natin, kaysa gagastos tayo ng pintura sa kisame, dati naman na kasi to, hindi naman na natin kailangang baklasin, kundi maganda na rin yan para ma-preserve yung tibay ng PVC panel natin. Panalo sa bentahe ito kung sakali, kasi ang PVC panel, hindi na nag-crack yan eh. Ito, kapag pininturahan mo, gagamitan mo na E and B. So, possible.
magagastusan ka na, mamaya mag-crack din lang naman. So, kasi prone talaga sa crack ang cement board. At tinan natin din yung wall. Lagi kong chinecheck. Ganda. Sayos na. Parang mga bukol-bukol yan. So ang kulang na lang talaga nito yung cabinet na lang. Tapos itong baseboard natin. So gamit namin dito, rivets na. So ito, lalagyan na lang. Yung cornice na lang din ilalagay namin. Okay. Ano ba? Ay, Bayaran mo yung baso mo kuya. si Maki Boy. Dati plato na ay dati pa natin na yun. Abay! Niya kami nagka-black mouth. Okay. So, ayan, abangan nyo na lang yung mga kailangan pa natin dito mga kamusta.